Hello sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video and for today's video. So, nakakatawa ang ating background at nandito tayo ngayon sa Green Hills at magpa-phone comparison tayo ngayon ng mga iPhone. So, dito na tayo mag-vlog sa gilid. Walang time sa studio. So, meron tayong phone comparison between the iPhone 13 Pro versus the iPhone 14 Pro ngayon 2024. Ano kaya magandang ma-purchase dito sa Green Hills? Para mga J-Vlog, check natin. So ayan, for today's video is magpo-phone comparison nga tayo ng iPhone 13 Pro versus the iPhone 14 Pro. So yun, maganda yung phone comparison to dahil ito yung successor sa 13 Pro, of course, predecessor and successor, okay? So syempre marami rin naguguluhan ano bang maganda yung purchase ngayon dito sa Green Hills, kung magte-13 Pro ba sila or magpo-14 Pro. Medyo malayo kasi yung price difference nila mga ka-J-Vlog. And when it comes to specs, medyo may pagkakaiba rin naman. So, first is tingnan nyo naman ang kanilang camera lens ay sobrang layo na nung kanilang difference. So, mas malaki yung di-hamak yung lente ng iPhone 14 Pro compare sa lente ng iPhone 13 Pro. Bago tayo mag-start ulit, saan ba tayo bibili ng mga sulit na iPhones sa Green Hills? Siyempre, wala nang iba kundi kay Ate Mayet sa CMB Gadget Stall XA07. Kay Ate Annette's ZMB, ZMB Cellphone and Accessory Stall XE7. And of course, kay Ate Malin Gadget Shop Stall XE7. So, yung mga tatlong shop na yun yung vlog natin dito sa ating channel ang magaganda at nire-recommend ko para atin na legit sellers dito sa Green Hills. And of course, napakaganda ng mga services sila and yung kanilang after sales. So, yun. Proceed tayo ngayon sa ating phone comparison this 2024. The 13 Pro and the 14 Pro. To be honest mga ka-J-Vlog, hindi ko pa sila nare-review fully. Ito kasi nag-purchase na tayo nito, di ba? And ito is hindi ko pa ito nagagamit. Which, itong 13 Pro solid. Yung binili natin kay Ate Met, napakaganda. 100% legit battery, hindi boosted. And napakaganda ng battery performance din. So, yan. Ito po sila. Available din to sa iba't ibang colors as well. Meron tayong when it comes sa 13 Pro, meron tayong Shera, Alpine, Gold, Silver, and Black. Tapos, meron sa 14 Pro is meron tayong Deep Purple, Black, Silver, Gold. Yes, yun may mga available colors niya. When it comes sa specs, malayo sila sa chipset. Kasi ang iPhone 13 Pro is powered ng Apple A15 Bionic chip compare sa iPhone 14 Pro. Compare sa iPhone 14 Pro ay powered ng Apple A16 Bionic chip. Mas natatagal sa magiging relevant ito sa market which is the iPhone 14 Pro. And tingnan nyo naman tulad ng sinabi ko kanina is yung kanilang camera napakalayo ng sizes. At dito po nagsimula sa 14 series or sa 14 Pro series ang 48 megapixel main camera. So, 48 megapixel main, 12 megapixel main sa 13 Pro. Kaya napakalaki rin ng lente ng 14 Pro compare sa 13 Pro. Pero when it comes sa ultra-wide and telephoto, same lang naman yan na 12 megapixel po yung mga yan. And when it comes sa design, both ay stainless steel. Ayan, stainless steel design. Both is triple rear camera setup, pareho merong cinematic mode. And syempre sa iPhone 14 Pro is meron ng action mode, yung parang sa mga action camera na. Mas better of course sa low light ang iPhone 14 Pro, mas mababang aperture niya compare sa 13 Pro. Better in low light, same naman ang resolution na kaya mag-shoot ng 4K video res. At sa screen ay hindi naman po sila ganun nagkakalayo. Both ay parehong screen size na 6.1 inches. Na merong dynamic AMOLED na merong Super Retina XDR OLED display. Siyempre, ang pinagkaiba rin nila is sa display. Lobat kasi ito. Meron bang 14 Pro dyan na may battery ayin? So, itong 14 Pro is meron ng dynamic island na dito sa 13 Pro ay naka-notch display pa rin. Ayan yung pinaka-major din na pinagkaiba. Ayan, kuha tayo ng isang 14 Pro dito. Pinagkaiba ng 14 Pro and 13 Pro is sa harap. Ayan. Notch display versus dynamic island. Ayan, marami tayong magagawa dito sa dynamic island ngayon ng iPhone natin. So, ayun yung mga major difference. Sa presyo,
Start tayo sa 13 Pro. Dito sa Green Hills, makakabili na kayo nito ng nasa 128 nito is 30,000 to 31,000. 128, 256 nag-range sa 33 to 34,000. Depende sa mga included or basic package. Pero ganun yung range niya. 14 Pro bumaba na rin kasi kaya Ate Mayet ang 14 Pro first loss 40,500 meron ko na kayo 128 GB napakababa. Pero range na lang sabihin natin yung range na itong 14 Pro dito sa GH is naglalaro sa 40 to 42,000. Tapos yung 256 is 43 to 45,000 na lang mga ganon. So napakalayo ng difference sila, almost 10,000 din kaya marami pa rin nagde-decide or naguguluhan kung magta-13 Pro ba sila or 14 Pro. So ako, di ba, ang purchase ko is 13 Pro. Syempre to make review. Pero nagde-decide din ako in the next, magpa-purchase tayo ng 14 Pro. Kasi syempre, ang gusto ko sa 14 Pro is yung Dynamic Island and meron na tong always on display na hindi natin makikita sa 13 Pro. So yun yung major updates or mga major updates ng 14 Pro compared sa 13 Pro. Na advantages niya is of course Dynamic Island, meron na tong always on display, Apple A16 Bionic chip, 48 megapixel main camera. Yun yung mga major upgrades na nangyari sa 14 Pro compared sa 13 Pro. Pero when it comes sa usability, ayan, nakapakalaki ng difference sila. 13 Pro is okay rin naman sa mga consumers dyan na talagang tight na yung budget or yun na talaga fix na yung budget nila. 13 Pro is okay pa yan. Na-game test ka rin natin, nakapaglaro na tayo dyan. Napakalupit maglaro dito mga J-Vlog, especially Mobile Legends, Genshin Impact, COD Battle Royale. So, okay na okay rin naman i-recommend itong 13 Pro. Kaya kasi dito sa Green Hills, di ba, pag nag-vlog tayo, marami rin nalilito kasi pareho nilang hinehiram. Pareho nila kino-compare. Ano ba? Go 14 Pro ba ako or 13 Pro? Kung ako tatanungin personal use for me, syempre I'll go for the 14 Pro. Pero syempre, yun nga, medyo expensive. Nasa expensive side pa siya kasi 40 plus, 'di ba? Ito kasi par niya na yung presyo niya na 30,000, 'di ba? 30,000 ish is okay na, napakamura. Last year to ng 2023, presyo to ng 14 Pro kasi to last year naglalaro to sa 40 plus, itong 13 Pro. Ngayon, first loss 29.5, makakuha na kayo nito dito sa Green Hills, kaya napakamura. So, yun din yung pinaka-the best din na nangyari sa 13 Pro is sobrang baba na ng presyo niya compare sa 14 Pro, of course. 14 Pro, ganun din. Kasi nung nag-start din tayo sa Green Hills ito last year, nasa 50 plus pa siya nung hindi lumabas yung 15 Pro. Pero ngayon nasa 40 plus, syempre nagmura na rin itong 14 Pro. Ayan. So, kung bibili na kayo nito sa Green Hills, budget side or sa budget talaga kayo tumitingin, syempre maganda pa rin naman i-recommend ang 13 Pro. Kung pang matagalan talaga or matagal kayo nag-upgrade ng phone or meron na mga extra budget yan na 10,000, syempre I'll recommend that 14 Pro. Unang-una sa lahat kasi dyan mga J-Vlog is yung camera. Meron na kasi akong nakausap na follower natin dyan kaya Ate Metong bumibili. Nag-iisip siya kung 13 Pro Max ba or 14 Pro Max ang gagawin. So, ang ginawa ko, siyempre, sinuggest ko, ate, go for the 14 Pro or 14 Pro Max. Di nila alam na dito nagsimula yung merong 48 megapixel main camera. Nagulat nga sila na ang 14 Pro or 14 Pro Max, ang main megapixel ng camera nila is 48 na. Nagulat sila na 12 lang sa 13 Pro Max. Siyempre, kung isa kayong mahilig sa photography, talagang focus nyo is more on cameras, panigurado magbe-benefit kayo sa kayang ma-provide ng iPhone 14 Pro. So, yung ginagamit din natin to make contents dito sa Green Hills is 14 Pro Max. Nakita nyo naman kung gaano kaganda ang quality ng 14 Pro Max. Pero lahat yung mga iPhone 10 ay nagamit ko na for vlog. 11 Pro Max, 12 Pro Max, 10s Max, 13 Pro Max, 14 Pro Max, and 15 Pro Max ngayon ang gamit natin. So, lahat naman yan mga J-Vlog ay okay yung camera niyan to make contents. Kaya, for camera side, alin man dyan is okay. Pero when it comes sa battery yan, major upgrade din is battery. So, sa battery, di hamak na mas matagal din ang life na itong 14 Pro. At syempre, mas latest siya. So, ibig sabihin, yung ibang side ng mga 14 Pro ay hindi ganun nabugbog yung mga battery niyan. And syempre, mga J-Vlog sa chipset, napakalakas or very powerful yung Apple A16 Bionic chip na nakikita pa rin natin sa mga chipset ng iPhone 15, yung base model.
So, yun. Kung gusto nyo ng parang nag-iPhone 15 upgrade na rin kayo or na slight, parang 50-50, iPhone 15 or iPhone 14, go for the iPhone 14 Pro. Panigurado magiging sulit naman yung perang ibibili nyo dito. At sa mga... Pero yun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, 13 Pro is okay pa yan at maganda pa rin recommend dyan. Ngayon, sa bibili dito sa Green Hills. So yun nga, ulitin ko, saan pa ba tayo bibili ng mga iPhones na solid or mga gandang quality? Wala na iba kundi sa CMB Gadgets, Tall XA7, ZMB Cellphone and Accessories, Tall XC07, and Maling Gadget Shops, Tall XE7. So yun, hintayin kayo dyan nila Ate Mayet, Ate Annette, and Ate Malin. At kung meron kayong mga ibang questions, PM nyo lang sila. Pero dito sa ating phone comparison, syempre clear winner dito ang iPhone 14 Pro dahil ang dami rin naging major upgrades dito compare sa iPhone 13.